paglalaan ng pondo ng Kapalonga para tuluyang makaupo sa pwesto ang Indigenous People Mandatory Representative labag umano sa konstitusyon ayon sa NCIP. Naniniwala ang tanggapan ng NCIP na paglabag sa konstitusyon ang hindi paglalaan ng pondo ng bayan ng Kapalonga para tuluyang makaupo sa pwesto ang Indigenous People Mandatory Representative. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Mucha Montenegro. Ayon kay Christopher Barcia, Community Development Officer 3 ng NCIP, maliban sa paglabag sa konstitusyon ay maapektuhan rin ang rating ng lokal na pamahalaan ng Kapalonga dahil ang pagpapaupo umano ng LGU sa IPMR ay kasama sa kriteria ng DILG para sa Seal of Good Local Governance. Unang-una po yung pagpapaupo ng isang LGU sa isang IPMR kasama po sa kriteria ng DILG sa pag-confer po ng Seal of Good Local Governance. And gaya po ng sinabi ng ating kasama dito na violation po siya talaga ng Constitution. Bagamat hindi humarap sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, nakasaad naman sa sulat na ipinadala ng Office of the Municipal Mayor ang paliwanag na kaya hindi nakakaupo sa Local Legislative Council ang kinatawan ng mga katutubo ay dahil nakaschedule pa ang posisyon nito para sa plantilla posisyon. Nakasaad pa sa liham na bagamat ikinonsidera itong makasama sa nakaraang annual budget ay hindi ito naisakatuparan dahil sa budget constraint. We have the letter coming from the Office of the Municipal Mayor. Dear Vice Governor Joseph Ascucha, much is the desire of the undersigned to appear before the Sangguniang Panlalawigan session, but the previous commitment has already been scheduled. Regarding the letter received by my office by electronic mail on March 4, 2024, on the mandatory representation of IPs in the local legislative council, please be informed that such position has been included for plantilla creation. The same has been considered by the previous budget deliberation, but budget constraints hinder the process, particularly the slump in the national tax allowance for the past 2 years. Rest assured that this office continues to employ measures in the compliance of my office as mandated by law. Ayon naman kay Barcia, taong 2021 pa nang magkaroon ng selection para sa mga katutubo sa Kapalonga. Umapila na umano sila sa Sangguniang Bayan ng Kapalonga na isama sa annual investment plan ang pondo para rito. Ngunit hindi umano ito isinama ng kasalukuyang alkalde na si Mayor Luz Recasio. Sa bahagi po ng selection po ng ating IPMR Select sa bayan po ng Kapalonga, ito po ay naganap noong December 17, 2021 sa covered court ng Barangay Tanawan, Kapalonga. In fact po, simultaneous po ng proseso ng pag-select po ng ating IPMR sa bayan ng Kapalonga ay yung pagpili din ng ating mga piling miyembro ng komunidad ng Manide sa ating ngayong nakaupo na kagalang-galang na bukal Ricky Nubisala. So, ang aming pong selection was meron pong corresponding report po yung selection process na ginawa po ng team ng piling NCIP ng Province of Camarines Norte and corresponding certification of recognition was already issued by DILG Region 5 since 2022, and copy of which was furnished to LGU Kapalonga for their reference and perusal po. Ang NCIP implementation po ng IPRA ay appeared sa regular session po ng ating Sangguniang Bayan sa Kapalonga to appeal para sa inclusion ng salary and other emolument ng ating select IPMR sa Kapalonga sa kanilang annual investment plan since 2022 and inclusion of it dun sa kanilang items na pupunduhan. Unfortunately po, after several times po na nag-appear po ang NCIP sa SB session, they have shared to us that
they have included po yung salary and other emoluments sa annual investment plan. Only that the incumbent mayor of Kapalonga, as articulated, did not include yung pondo para po sa IPMR natin sa bayan po ng Kapalonga. Giit ni Board Member De Lima, malinaw sa batas na dapat mayroong kinatawan ng NCIP, kaya hindi na umano kailangan pang bumuo ng plantilla position gaya ng inihirit ng LGU Kapalonga. Hindi naman po kine-create ang IPMR. Nilalagyan na po siya ng pondo. Kasi the mandatory position sa IPMR, siya ay included na doon sa ating Republic Act 7160. Ngayon, how come na ang isang bayan ay mag-create ng isang position na mas nauna pa sa kanila yung batas para mag-create? Kaya, redundant o department ng Sangguniang Bayan at ng Bayan ng Kapalonga ang mag-create ng isang position because that position is already created. Ang kailangan lamang ay pondohan ito. Sa katunayan, ayon kay Barsha, sa ibang bayan sa lalawigan ng Camarines Norte ay ongoing na ang proseso para sa kanilang IPMR, kung saan sa bayan umano ng Jose Panganiban ay noong nakaraang taon pa naupo sa pwesto ang kinatawan ng mga katutubo. Kasabay po ng pagkakaroon po ng selection ng ating IPMR select sa bayan ng Kapalonga ay yung IPMR select po natin sa Jose Panganiban na currently po ay nagsiserve ng kanyang term since last year po. Dagdag pa ni Barsha, maraming posisyon ang nalagyan ng pondo sa Kapalonga kung kaya't tila wala namang umanong issue at budget constraint. Sana umano ay gawin na itong prioridad ng lokal na pamahalaan ng Kapalonga. Para sa CNTV News, Matia Montenegro.